Iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na sapat na ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y unexplained wealth at mali raw na paggamit ng confidential funds. At para po pag-usapan yan, makakapanayan po natin ngayong umaga ang chairperson ng House Committee on Public Accounts at miyembro ng House Committee on Justice, Representative Terry Ridon. Magandang umaga po, Kong. Ay, magandang umaga. Maraming salamat po sa pag-imbita. Morning, Kong Terry. Okay. Kanina po kausap namin yung legal counsel ni Mr. Carpio, at sinasabi nga niya po na wala pong basehan yung inyong mga ginawang pagbulatlat ng mga bank statements. At ito daw po ay nangangahulugan na paglabag doon sa data privacy law, sa AMLA, 'di ba? Bank secrecy law. In any way, no, sabi niya na hindi daw po yung pwedeng buksan. Ano po ang inyong reaksyon doon? Una sa lahat, basahin ulit nila yung statement ho nila, tsaka po yung complaint. Ibig sabihin po kasi nun, pagka yan po yung position ho nila, ina-admit ho nila yung 6.77 billion in total transactions, ina-admit po nila yung 4.4 billion in total inflows, pumasok sa mga accounts nila, inaamin po nila yung 1.55 billion na lumabas sa accounts po nila, at yung natitira na 2.88 billion na nanatili po sa mga accounts ho nila. Yun yung ibig sabihin mo nun eh. Hindi ho ba? I think they are effectively conceding this particular report. Hindi ho ba? Kasi sabi nila, bakit nyo ito binuksan? Hindi ho ba? So you will have to admit to these particular amounts. Hindi ho ba? So sure, let us proceed with this particular case. Hindi ho ba? Well, sabi nga po din namin sabi niya po through the attorney dapat daw po sa proper forum. I also ask ano ba yung proper forum na yan, ano? Kasi ang ginigiit po nila dito, hindi naman daw po public official itong asawa ni VP Sara. Hindi wala ho tayong pag-uusapan na ibang bagay po diyan kasi una ho sa lahat, yung pong ITRs ni Mr. Carpio at ni Vice President Sara, isa lang ho yung ITR noon eh. Pangalawa, hindi ko pwedeng sabihin na wala akong karapatan sa disclosure yung pong Kongreso o Senado in the future. Kasi po, this is a subpoena of documents within the impeachment of proceeding. So meron pong lawful na paghingi ng dokumento, meron pong lawful na paglalabas po ng dokumento. This was not released on a whim para ho may mapahiya pong tao. Ito po ay hiningi at linabas para ho magkaroon ng pananagutan sa usapin po ito. In fact, again, babalik-balikan ko ho. Ang sinasabi ho ng kampo ho ni Mr. Carpio, totoo ho yung 6.77 billion. So, sige, paliwanag natin. Saan galing yung 6.77 billion? Saan ho napunta? Anong mga klaseng mga tao po ba itong mga taong ito? Sila po ay mga abogado, sila po ay public official, sila po ay may mga naluluging mga negosyo. So, paano ho natin ipapaliwanag ngayon yung 6.77 billion in total transactions? Flow of money. Well, Kong Terry, ang impeachment proceedings po magpapatuloy sa itong Miyerkules ng sa April 29 at handa na nga yung NBI magpapakita din po dyan. Ano po yung aasahan natin dito sa impeachment proceedings sa April 29 na specifically babanggitin yung pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos? Well, alam po ninyo, the video will speak for itself. Ang sabi ho nila, it's a conditional threat. Alam po niyo, a threat is a threat is a threat. Ibig sabihin nun, hindi ho tinatanong kung meron bang condition yung inyong pong pagbabanta. For as long as nagkaroon po kayo ng pagbabanta laban sa isang tao, pangulo man po o hindi, kayo po ay dapat managot. So, yan po yung tatalakayin sa araw po na yon. Tapos pangalawa, syempre yung po NBI magbibigay po silang report no, kung meron pa silang further details dito po sa bagay po na ito. Ngayong sa April 29 din po ba, asahan na natin yung botohan po ng House Justice Committee regarding this impeachment, kung usad ba ito sa Senado o hindi? Tama po yun. Pero bago yun, actually, pagdidesisyonan din po kung bubuksan ho ba yung BIR box. No? Green box. Tama po. Kung bubuksan na po in that proceeding or sa Senado na ho namin ipauubaya yung po pagbubukas nito, lalo't higit, lahat naman po ng mga dokumento previously, tingin ko is absolutely establishes
probable cause, no? Particularly on unexplained wealth. Kasi na-state naman na po doon yung, again, what the transactions of 6.77 billion, yung pong SALNs, particularly net worth of 88.5 billion, na sobrang layo doon po sa total transactions po. As per the AMLAC report, which Mr. Carpio is basically going to admit today because of the complaint. So, magkakabotohan na po sa hapon po ng Miyerkules po. Kung may probable cause o wala. Confident po kayo, Kong, na uusad po ito sa kumbaga, makakakuha po kayo ng numero para umusad po ito sa Senado? Alam po ninyo, after last Wednesday, medyo kabado pa ho kami. But because of the amounts that we are talking about, 4.4 billion in inflows, ibig sabihin, we can debate about the total transactions, but it's difficult to debate on 4.4 billion of money going into your accounts. Kasi ang question po doon, saan yung galing? Hindi ba? So yun, so I think on those particular numbers lang po, we will be able to get probable cause on Wednesday. Yes, sir. Kong Terry, last na lang po. Ano po panawagan ninyo kay VP Sara na hanggang ngayon di pa rin po nagpapakita sa mga nakaraang hearing? Aasahan pa rin po ba natin na wala pa siya o baka magpakita na ngayong Miyerkules, April 29? Well, inaasahan pa rin ho natin na magpakita po ang pangalang Pangulo sa araw po na yun. Meron po siyang huling pagkakataon para makapaglatag po ng lahat ng kanyang ebidensya sa kanya pong depensa sa araw po ng Miyerkules. At kung hindi man ho, edi malamang sa Senado na lang ho tayo magkikita-kita. Thank you again for your time. Maraming salamat po kay member ng House Committee on Justice and also chairperson ng House Committee on Public Accounts, Representative Kong Terry Redon. Maraming salamat po. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.